Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, pre-show muna tayo, no, pre-show. After nito, saka tayo doon sa main content natin. Kasi ang goal na itong video na to, shout out lang muna. Tsaka yung mga fino-forward nyo sa akin mini clips. So, start tayo dito sa unang video na sinubmit ni Sir Noriel, no? Sir Noriel na Ghost Hunter, Noriel Gosh Trip. Ito. Tingnan nga natin to mga men. Ano ba meron dito sa video na to? Ang title ng video ay This home security camera caught a bug appearing from thin air. Galing siyang travel channel, no? Parang branch yata ng Discovery Channel itong travel channel. Wait lang, ayusin ko lang. Baka kasi makopyright tayo eh. So tingnan natin tong video na to mga men. Ano ba ang misteryo sa video na to? Ba't ayaw magano? Yan. A home security camera captures Allison Sykes as she leaves her recently deceased mother's house, which she's been clearing out since her mother passed. And she makes sure to lock the door behind her as she goes. But when she returns the next day, she finds a bag containing a pair of slippers that belong to her mother behind the door. A bag she is certain she left upstairs before leaving. Mystified because she's the only person with the key to the house, Allison asks her daughter Alicia to watch the home security camera footage to see who could have placed it there. And when Alicia does so, she is stunned. Watch closely. Watch Slide. as the bag seems to suddenly materialize. Hindi, My name is Alicia Sykes, and this is my video. biglang biglang nag-appear I kept doon. watching it, and I was like, this is so strange. Just don't understand how it could have got there. And then even like scrolling through the app motion by motion, Ganda ni ate, no? the very last motion was my mum leaving the house. And then obviously nobody else has access, so nobody else could get into the house. And then whenever the next motion, you could see my mum walking through the house. But whenever you scroll through the time passed in between those two clips, you can just see the bag appear literally out of thin air. Well, ang issue kasi dito mga men, bigla siyang umapir. Biglang magically na itong bag na to nag-appear. 'Di ba? Ito nangyari Tingnan natin i-zoom ko. So, nagtaka kasi yung nanay na umalis. She is stunned. Biglang lumitaw yung bag. Parang cut to cut eh. Toink, biglang gumanon yung bag eh. Feeling ko cut to or glitch ng CCTV na may naglagay diyan. Hindi parang feeling ko feeling ko prank ito na bigla naglagay diyan dahil para sa akin bagamat naniniwala naman ako sa paranormal, wala pang maliban na lang kung teleportation ang pinag-uusapan. Pero biro mo solid object to eh. Solid object to na biglang nag-appear dyan. Malaking possibilities na na fake to. Cut to cut. Kasi for me, kung alimbawa, naiwan daw yung bag na yan sa taas eh. Naiwan yung bag na yan sa taas. Pagbalik daw ng nanay niya, bigla na lang nandyan sa baba. Nung chinek ang CCTV, bigla na lang, parang cut to cut siya eh. Kasi ito, solid yung object na yun eh. For example, ito tong laruan ko. Solid ito eh. Paano ito mawawala
tapos biglang lilitaw. I don't know, siguro kung totoo man ito, may magic na nangyari siguro. 'Di ba? Kasi for me, kung multo yan, lulutang yung bag na yan para maidala dyan Kasi ang bag naman, hindi naman spiritual yan Yung plastic bag na yan, hindi naman spiritual to para mawala, para Di ba? Sa akin, nababasa ko din yung mga comments, parang fake tong video na to Hindi naman purkit na ilathala sa Travel Channel. Parang branch yata ito ng Discovery Channel, di ba? Totoo na. Naging controversial lang siguro itong video na to. Or halimbawa, kung hindi naman nila kagustuhan na sabagay, hindi naman aamin yan kung peke na, kung peke yung video. Lalo na kung na-feature na sila sa TV. Pwedeng mangyari, CCTV yan, naghang yung CCTV, tapos may naglagay ng bag dyan. Di ba? May naglagay ng bag. Or pwede mangyari, in-slide yung bag. From ilalim, in-slide siya. Mukha lang siyang nag-appear out of thin air. Kasi nga, dark na yung dark na yung room Minsan kasi pagka minimal yung movement, minsan nag-frame jumping yan Para nangyari siguro, in-slide yan. Nung delay lang yung pagkaka-recognize ng CCTV na may nagbago sa framing. Or do sa frame na kinukunan. For me, malakas ang chance na fake to or glitch. 'Di ba? May intindihan kung paranormal yan, kung halimbawa lumutang yung bag dyan na nandyan. 'Di ba? It's either pineke ito or glitch. Yan ang sa akin. Kasi may anong tawag dito, may space dito sa baba na hindi nakikita. Baka mamaya binato yan dyan. Syempre, madilim na yung lugar. Minimal na lang yung movement nun hanggang sa biglang delay yung pagkaka-recognize ng CCTV na may nagbago pala, saka nag-appear yan. Komplikado siya ipaliwanag, pero one of these days, yung theory ko dyan, baka i-explain ko. Tinatamad lang ako ngayon Anyway, mga kababayan ko, move on tayo. Shout out kay Sir Ben. Anong name ni Sir? Ben. Si Sir Ben. Hello, Sir Ben. Shout out. Kagabi nag-post ako ng video yung exploration namin sa So, ito shout out Ma'am Annalyn ba yung name? Oh, Ma'am Annalyn 21, shout out po. Sabi ni Henry Martillan, ang nireakan ni Sir Henry Martillan ay yung reaction video sa akin ni Sir Donsky, sabi ganoon, haha. Sabi ni Donsky, may kanya-kanya daw tayong mundo. Bakit ilan ba ang mundo sa buong mundo? O nga naman Shout out Sir Jose Tulyao. Hello po. Salamat sa enlightenment and you get a nice point. Salamat is a good point. Sabi ganun. Sabi ni Sir Curtin Carnado, ang pinagmula ng away. What do you mean pinagmula ng away? Yung investigation namin? Hindi naman. Hindi, ano bang away yung tinutukoy na ni Sir Kurt Encarnado? Shout out, name nito ni Sir Kane. Upgraded so nice, Sir Bungo. Ganun sana mag-voice over na, yeah. Yung voice over na yon, tinuruan kasi ako ni Just Clint. 'Di ba? At meron akong sasagutin dito. Yung regarding na bakit daw, mamaya, madadaanan natin. Hello! Shoutout Sir Franz Ramoneda. Hello po. Tinuruan ako ni Just Clint dyan
Sabi ni Ma'am Nicole Mejia, this video proved that you can enjoy watching investigation without overacting scenes and scenarios, much more satisfying to watch compared sa multong nakaupo sa sementeryo na akala mo magpo-photoshoot sa sobrang visible na mga details of him being multo daw. Ito, ang sabi ni Ma'am Erlinda Messina, nagsolo nga sandali lang, halatang takot. Skeptic ka dapat, 'di ba? Para sana mapatunayan mo sa sarili mo yung nararamdaman mo o nakikita ng... Matagal ako doon na nag-explore sa taas. Matagal akong nag-explore sa taas. Ang nangyari lang, may tinuro sa amin si Sir Jess Clint na may term siya na ginagamit na yung video, talagang pag walang nangyari doon sa video, chap-chapin mo na yun para mag-move on na tayo. Kasi kung mapapansin mo, habang, di ba ako yung pinauna nila, habang nag-explore ako sa taas, yung second floor, nakadalawang balik ako doon. Unang, daan. Then, pangalawang balik ko, inisa-isa ko yung mga pinto. Nakalak yan. Hindi na lang nilagay doon sa... Meron pang ang part dyan na na pumunta ako ng morgue doon sa may likod, sa may pedya. May pedya ward dyan doon sa may bandang likod. Hindi na hindi na namin nilagay kasi ang goal ko nga dyan, maka 15-minute video or 20 minutes video Pero inabot pa rin ako ng 30 minutes. Mega cut na kasi yan, ma'am. 'Di ba? Tapos yung nagsolo nga sandali lang, tapos halatang takot. Hindi naman porkit skeptic ako. Ano ba ang definition ng skeptic? Fearless? Kasi when you say, ang pagkakaintindi nyo ba sa skeptic, hindi naniniwala? Sa multo? Yun ba ang pagkakaintindi nyo? Ano ba ang definition ng skeptic? Skeptic. Ayan ang ibig sabihin ng skeptic or skepticism, a person inclined to question or doubt accepted opinions. Or, what is a skeptic? A person who questions the validity or authenticity of something purporting to be factual. Ang ginagawa lang ng skeptic, questionin yung validity or authenticity kung yan ba itotoo o hindi. Tatanungin. 'Di ba? Hindi naman, doesn't mean naman na na pag skeptic ka, hindi ka na naniniwala at kailangan hindi ka na matakot. Wala naman sa description ng pagiging skeptic ang hindi natatakot Pag skeptic ka, pag may nilatag sa'yo na let's say video ito ng kababalaghan, titingnan mo muna bakit nangyari yon, 'di ba? Bakit nangyari yon? At pagka halimbawa kung ako naman ay natatakot do sa sarili kong exploration, normal lang naman yon. Kasi naniniwala naman talaga ako may multo. Ang nagiging skeptic lang ako sa evidence na nakukuha. 'Di ba? Ngayon, kung ako kasi nandoon, may kakaroon kasi ako ng ng personal bias Kaya dapat ang nag-audit sa evidence ko kayo. Bibigyan ko kayo ng example May nag-debunk dun sa yung tumatawa ko na part. Magaling yung ginawa niya. Nando ko na-realize na oo nga Kaya nga sabihin ko sa inyo, pag nandoon kayo mismo, magiging bias kayo sa evidence nyo. Ang makakapag-debunk ng iba third party. 'Di ba? Hindi ikaw. Dahil ikaw, syempre paniniwalaan mong totoo yung evidence mo doon. 'Di ba? Pero yung sinasabi mo na saglit lang, matagal ako doon, ma'am. Halos yung pag-explore ko ng solo 1 oras, kaya lang yung 1 oras na yon, hindi naman pwedeng ilagay ko lahat diyan. Pati yung nakapunta ako sa morgue doon sa may likod ng hospital kasi wala naman talaga nangyari doon. May footage ako noon. One of these days siguro, pag wala na ako may upload, ilalabas ko yun sa may morgue. Wala naman talagang nangyari. Kaya hindi na... Meron nga dyan part, nag-set up kami ng equipment. Fast forward ko na lang kasi wala din naman nangyari. Gusto ko lang ipakita sa inyo na nag-set up ako ng equipment para mag-investigate. Pero wala talagang nangyari. Hindi kasi pwedeng, sabi sa akin ni Jess Clint, kahit pa sabihin mong gusto mong ipakita sa tao, kasi mentor ko si Jess Clint sa paggawa ng ganyang video Kahit na gusto mo ipakita, kung talagang walang nangyayari, hindi na necessary na ipakita yon. Tama ha?
Puntahan natin yung video ko kagabi. Ayoko kasing hindi nyo naman makita yung ano, yung paglatag namin. Baka sabihin nyo kasi walang ginawang ano. Kung tutusin, pwede ko na i-cut yun eh. Pero ang ginawa ko dito sa diskarte ko dito, ito kasi ICU. Alam niyo yung intensive care unit ng hospital. Maraming death dyan. So ang ginawa ko dyan sa ICU, di ba, naglagay ako ng mga EMF reader dyan kung magre-react at hinintay namin. Ang ginawa ko, pinas forward na lang namin kasi walang nangyayari. 'Di ba? Kasi kung inonormal ko 'yan, actually, yung pass forward na ano lang 'yan eh, portion lang 'yan eh, pinutol ko pa 'yan eh. Gusto lang ipakita sa inyo na nag-investigate kami. Kaya lang, kung panonoorin niyo 'yan, walang nangyari diyan. Kaya kinat ko na rin. Pero pinakita ko lang sa inyo na nag-set kami ng ano, tapos kinat ko na. Kasi ang gustong mangyari ni Sir Just Clint, fast pacing yung video para mag-improve. 'Di ba? Hindi porket na ano saglit lang kung ano yung napanood niyo sa video, yun na yun. Just imagine, men, ang video na to ay inabot din ng 34 minutes. Ibig mo sabihin kalahating oras lang kami sa building? Hindi. Nag-start kami niyan yata mag-12 hindi, mag-11 ba or mag-12. Tapos natapos kami diyan alas 2. So just imagine kung nag-start kami 11. I don't know nakalimutan, pero minention ko dito yung yung time check bago kami mag-start Pumunta kami diyan siguro mga 11, 'di ba? Nagsuri muna kami, nag-orient, nag-set up kami ng equipment. Hindi na sinama sa video 'yon. So let's say nag-start kami ng 12, 1, 2. So 2 oras kami. 2 oras kung i-upload lahat ng video. Hindi. Kinompress na lang sa 34 minutes. Hindi naman katulad yan ng mga, pansinin yung mga video nila Kuya Red. Dire-diretso yon, walang cut. Yung video nila Kuya Red, pag 1 hour talagang ipapalak. Walang cut kasi yung video nila Nagkakaroon lang ng cuts ng video nila Kuya Red pag may pandaraya silang gagawin. Pag ika-camera trick na nila. 'Di ba? Kasi kung yung buong video ang i-release mo, baka tulugan nyo. Yung video. Ito compress na to. Pero sabi ni Just Clint, ano pa rin to marami pa rin palabok daw Kailangan pa rin anuhin yan. Katin pa. E di pag kinat ko palalo lalo kayo magreklamo na saglit lang. Diba, men? Hindi hindi saglit lang. Akala mo ba yung pag-isa-isa sa mga pintuan, pag silip-silip or pag attempt 'yon? Kasi karamihan kasi sa mga pinto nakalak or may alambre siya na bawal buksan Yung pag-distrong ka pa nga lang namin sa pinto ng ICU, halos 1 oras na kami doon dalawa ni Pinoy Soldier kasi maingat naming inaalis yung alambre. Gusto mo ba ilagay din namin ng buo 'yon? Iniskip na nga lang iniskip 'yun Di ba, men? Sana naiintindihan nyo yung ang panghawakan nyo na lang, yung sinasabi na lang namin na nag-explore ako dito, do sa taas, di ba? Pero hindi ko naman kayo masisi kung gusto nyo na makita. Kaya lang, syempre, do sa editing na kasi iyon. Di ba? Sabi ni Goatlink Cycling Channel, suggest ko na bili kayo ng high capacity power bank tulad ng Aura Share para if madrain ng spirits ang battery, ang flashlight nyo. Naka-back up agad ang power bank. Mahirap po kasing maabutan ng lowbat sa madilim na part ng exploration. Nagsisi nga ako bumili kasi ako ng power bank. Akala ko kasi mababang quality ang Aura Share. Kaya ang binili ko yung, anong tatak nun? Nakalimutan ko na yung tatak ng binili ko Pero maganda din naman yung power bank na nabili ko. Nandito ba yun? Ay, naiwan ko yata doon sa top box. 'Di ba? Yung transparent din siya na Pero marami nga nagre-recommend ng Aura Share na yan. Na power bank. Kaya lang mahal yata yan no? Mura lang ang binili ko doon sa isa ko Ang problem sa mga power bank kasi na nabibili mga men, halimbawa, dineklara doon 10,000 milliamperes. Pero pagka ni-real test mo, wala pa siyang 10,000.
Minsan nga 5,000 lang eh. Nakalagay lang sa label na 10,000 eh. 'Di ba? Nagkamali nga ako ng bili, dapat Aura share na lang eh. Si Mingming naman, Mingming, kamusta na Mingming? Mas gusto ko yung may voice over na Sir Bungo kahit medyo natatawa ako. Nakakapanibago lang siguro pero goods pa rin. Nasanay lang siguro lang voice over sa mga explorations niya. 'Di ba? Like ano. Si Sir Jayski, shout out Sir Jayski. Ayan o, si Clint, nice one kuya, it's a good start kaya tuloy-tuloy mo lang para mas maging quality ang videos na napapanood ng viewers. Storytelling is king and always look up to Jesus because he is the greatest storyteller. God bless kuya. Jesus daw. Di ba kaya, di kaya ako umapoy nun? Jesus. Di ako worthy. Di ba? Sabi ni Sir Clark Bautista, ngayon lang nakapanood. Salamat, Sir Clark Bautista. Si Bray, sabi ni Bray. Hello, Sir Bungo. Lahat kayo dyan ng mga kasama mo, malalakas ang aura. Siguro adrenaline excitement. Sana try nyo mag-overnight sa place with camp tent. Para mas exciting kung may Alam mo, gusto ko din yan. Yung overnight na yan. Ang problem kasi dyan, sir, do sa caretaker, minsan nililimitan, 3 oras lang kayo ha. Or ano lang kayo ha. Kasi minsan nga, magdadabog ang caretaker na ang tagal-tagal na umuwi nito, antok na kami. 'Di ba? Siguro may mga location na pwede, no? Na pwede. Pwede. Sige. Actually, matagal ko nang gustong gawin din naman yan eh. Yung overnight na yan. Kahit hindi na mag-tent, kahit doon sa mismong, ito, katulad nito, no? Dinebunk ni Sir. Sabi ni Sir Benjo Camacho, tunog yun ang pinto, naging shake lang yung sound niya dahil kaluma na siguro. Natural lang naman yan. Ito yung tawa na sinasabi ko. Kita nyo na? Mas maganda kasi pag galing ang debunk sa mga audience. Ako kasi magiging bias ako dyan. Ito yung sinasabi kong, yung 1544, akala ko kasi tawa ito eh. Nung napakinggan ko ito, 1544. Tingnan nga natin. Sound. Ni-edit ko itong video na to. May narinig akong tawa. Kayo na lang ang humusga. Pwedeng pintuan, Pwede siyang pintuan. Oo nga, Pwede siyang pintuan, pero parang hindi. Inaaway ako ng utak ko eh. Oo, parang pwedeng pintuan. Yung halimbawa, yung sa niya. Anong tawag doon? Yung bisagra. Ano sa English ng bisagra? Nakalimutan ko na English ng bisagra eh. Yung gano'n ng pinto. Pwede. Pwede pwedeng pintuan. Hindi siya tawa. Pwede. Sige. Oo, pwede. Hindi, pag actual ko naririnig, tawa pa rin ang nasa isip ko. Pero after ko marinig, parang galaw ng pintuan nga. Oo, pwede. Pero hindi naman ganun kalala yung galaw ng pinto eh. Hindi, pwede ba yon tunog ng pinto? Ang sabi kasi ni Sir dito, ano yung explanation mo, Sir? Tingnan natin, ha? Shake lang yung sound niya dahil tunog yun ng pinto. Kalumaan siguro. Pwede, di ba? Pwede naman. Shake daw ng shake ba ng pinto? Nga. Ayaw talagang tanggapin, Pero pwede naman. Shake ba ng pinto yun?
Anyway, move on tayo, no? Pero, nice analysis. 'Di ba? Balik tayo doon sa mga comments. Sana ba yung shout out Galand, anong name nito ni Sir? Galand Lester Arcilla, shout out po. Sabi gano'n ni anak ng Pasig. Muntanga ka talaga, baho. Galit na galit sa akin to si anak ng Pasig. Ma'am Emmy! Shoutout Ma'am Emmy. Napanood ko dati yan, Sir Bungo. Para sa akin, hindi kaya parang unfair do sa matanda. Ito yung sa aswang dahil sa kwento lang ng isang tao kinatakutan siya. What if nag-uulyanin yung Sabi ni shoutout Ma'am May Malagenya. Salamat po, ingat daw sabi niya. Shoutout Usagi. Ay, ang name ni Usagi, si Ma'am Juliana Gua. Si Kel, shoutout din Kel. Sabing ganon ni Ma'am Mercy Macapia, kung walang mga fake hunters, wala rin kayong mapag-uusapan o may content. Kahit pa sabihin mong walang meron. Ang daming pwedeng i-content sa ang daming pwedeng reakan, hindi lang fake ghost hunters. Parang ang lumalabas kay Ma'am, wala akong mako-content pag walang fake ghost hunter. Pero may flaw din kasi sa logic na yun. Parang kailangan magpasalamat ako sa fake ghost hunter. Parang ganun din yung mga pulis. Kailangan magpasalamat ang mga pulis dahil maraming kriminal, dahil may trabaho sila. Anyway. Hello, Sir Jun Niebla. Shoutout po. Kurdapio, shoutout. Neil Lester, shoutout. Ano nagte-teleport? Diba? Si, Last First, shoutout po. Ito si Sir, Sir Ishien. Ay, Ma'am Ishien pala, sorry, Ma'am Ishien. GC719, hello. Si Ma'am ME. Kamusta na po, Ma'am ME? Si Wish Heartstar, hello. Sabi ni galit na galit din sa akin to si Sir Frederick Quintas. Dapat alone ka lang para malaman mo ang katotohanan kasi skeptic ka. Tapos sabi mo pag inaswang ka, di ka ba naniniwala sa aswang? Personal hindi po. Pero kung naniniwala kayo sa aswang, okay lang. Nagagalit kayo pag hindi ako naniniwala. Sinasagot ko kayo, hindi ako naniniwala. Pero kung naniniwala kayo, okay lang. Di ba, men? Okay lang naman sa akin. Kasi minsan, alam mo, ang nagiging problem, yung paniniwala nyo, fino-force nyo na sa amin eh. Di ba? Kayo, maniwala kayo, okay lang. Wala namang problema sa akin. Sinasabi ko, channel ko kasi po ito. Kaya ang maririnig nyo sa akin dito kung ano yung pananaw ko. Kung hindi kayo agree doon sa pananaw ko, makuha nyo na rin sana. Ngayon, kung naniniwala kayo dyan sa aswang, di okay lang. Diba? Sir El Jaco, hello. Sinong name nito? Sir Chris Darrell Closa, hello po. Ito, maraming nagde-defend dun sa Malakyas 310. Katulad nito ni Nali, Sige, I get it po. Kaya hindi ko na rin nasabi ko lang naman yung pananaw ko, pero bahala pa rin po kayo. Wala pong problema dun. Si name nito ni Sir? Sir J. Boy Culyon.
Kamusta po? Tonex Ghost Hunter. Kamusta? Sabi ganun. Sabi ni Richard Liberato, putang ina mo, gago, bungo, naninira ka ng tao, gago. Hello, Bloomberg. Sabi ni Bloomberg, nakaka-umay na. Sorry kung na-umay kayo. Hello, Adi Gloomheart. Hello po. Si X-Tech Tour, shout out. Hindi kung may tanong ka sir, X-Tech, kasi hindi daw maabutan yung live ko eh. Si Chris Tech Tour. Kung may pwede mo naman ako i-message. Sasagutin ko na lang dito sa pag binasa ko yung mga comment nyo. Or mag-comment ka dyan ng tanong nyo. Diba? Sasagutin ko hanggat kaya kong sagutin. Sabi ni Richie Ramos, sir, ang pinaka-hate namin sa lahat, si Kakilabot. Sinong Kakilabot? Istoryang Kilabot ba? Paki-check naman, ang dami. Kasi si Istoryang Kilabot, umamin na yan eh. 'Di ba? Umamin na siyang fake. Sabi ni Manuel David, sinong gusto mo? Ang galing ng pagkakaprogram. Ano daw? Tapos ito pa di mo naman kasi pinatapos yung full video. Yung full video niyan, ang mahirap di pa nga napapanood ang full video, nagre-react ka na agad. Yun ang sinabi sa akin. Ito yung tungkol sa aswang. So nag-provide sa akin si shoutout Ma'am iCats. Alexa Liansima, 'di ba? Yung aswang ng MGB, may pin-provide sa akin full version noon. Napanood ko ma'am yung full version na pinasa mo sa akin. Ganon din, puro testimonials din kasi yung sinabi doon. Inconclusive pa rin. 'Di ba? Never naman dahil kung kasi itong shortcut ng MGB na to na nireakan ko, yan yung pinaka-concise eh. I believe kung may importante dyan sa full version na yan, dapat isinama nila dyan sa kinonsise na version. Puro testimonial din lang naman yung sinabi. Wala pa rin solid proof na do sa full version na binigay mo. 'Di ba? Yung hindi mo pa kasi tinapos. Para bang pag tinapos yung video, makikita natin yung totoong aswang. Hindi pa rin. Puro testimonial din lang naman yung sinabi doon sa full version. Hello, introvert Cat Garfield. Kamusta na? Krauskol. Ma'am Hope. Anong name nito ni Ma'am Hope? Ma'am Hope Fasinabaw Kupik. Tama ba yung pagkakano? Shout out Ma'am Hope. Kamusta na po? Sabi ganun isa. Galit na galit ito pag tinitira ko yung aswang si Sir Frederick Quintas. Ulol mo bungo, puro mo alam. Hindi, kung magko-comment kayo sa akin, yung may naman. Ibig ko sabihin, yung sinabi mong, napabulaanan mo na ba yung sinabi ko pag sinabihan mo ako ng ulol? Hindi pa rin, di ba? Yung argument, kontrahin mo din naman. Para Yun naman, Mark Jones Kimada, kung matapang ka, ito yung video kay 88 ko, matapang ka, dapat pakita mo mukha mo kasi ikaw ang bobo, tanga, hindi naman si 88. Ang duwende ang nagsabi para sa akin, hindi ako uto-uto. Sana bumalik sa yung pinagsasabi mo kasi pinagtatawanan mo ang duwende. Sana parusahan ka para matauhan ka para bumalik sa iyo ang kabubuhan at katangahan mo. Sabi ni Mark niya. Kung naniniwala ka kay Linyo, bahala ka. Anyway, ito lang po muna, mamayang 10, yung yung main content natin.
Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.